mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is March 28, 2026 at tayo ngayon ay papuntahan dyan yan sa may Shake Shack. Dyan yan sa may SM Mega Mall. Dito yan sa may Dunya Vargas Avenue, Wakwak Connections, Mandaluyong po yan. At dadalhin po natin sa may SM City Fairview Parkway entrance sa may Greater Lagcro, Novaliches, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer, lamang po ang content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government, private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito naman po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay pupunta doon yan sa ating pick up area. Bitbitin nyo yung memories na pinagsamahan natin at balang araw na kayo naman yung magbahagi ng magandang gawain sa ibang tao. Ma'am, baka may gusto kayong pasalamatan, i-shout or i-promote yung business nyo kung meron na. Meron po akong business sa Concepcion, Reynolds Island. Mag-visit na kayong mga kabalin. Ayan. Masarap yung halo-halo dyan kasi mainit ngayon. And of course, meron din po ako sa Gipsal sa Las Piñas. Kumain na kayo doon. At aparel sa Pangasinan. Ayan, bumili na kayo doon ng mga sapatos, mga damit. At sa Emerald Vision Beauty Clinic, located sa Maligaya, Tarlac, Magpapaloob.
Oo. Barumbadong driver yun. Nasagi pa ako, hindi huminto oh. Pasensya na po sir. Okay na lang, salamin lang. Magandang driver yan. Nakasagi parang motor na.
produktong petrolyo. Ayon kay PNP Public Information Office Assistant Chief Police Colonel Arenel Caballica, mula sa 425 na naitala ng PNP na mga gasol naman na pansamantalang nagsara ay bumaba na ito sa nasa 409 matapos na magpapatuloy ang lapitan sa mga gasolinahan. Kabilang sa mga gasolinahan na muling nagbukas ay mula sa Rita 4E,
Inaasahang aabot sa mahigit 1.35 milyon ang bilang ng mga biyaherong daraan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa panahon ng Semana Santa mula March 28 hanggang April 5. Ayon sa New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC, ang operator ng NAIA, bahagyang mas mataas ang bilang na ito kumpara sa mahigit 1.32 milyon na naitala nung nakalipas na taon. Bagamat nananatiling mataas ang demand sa biyahe, sinabi ng NNIC na mas mababa ito sa naunang pagtaya dahil sa ilang kanselasyon ng flights at limitasyon sa operasyon ng ilang biyahe patungo ng gitnang silangan. Inaasahan naman na magiging pinakaabala ang April 5 na may tinataya na may 158,000 ng mga pasahero kasunod ang March 28 na may 157,000. Mananatili naman sa may 143,000 ang arawang bilang ng mga pasahero sa peak travel period. Pinakamaraming pasahero ang daraan sa NAIA Terminal 3 na may mahigit sa 700 at 12,000 na susundan ng Terminal 2 na may mahigit 346,000 at Terminal 1 na may halos 274,000. Samantala, pinaalalahanan ng NNIC ang publiko na suriin ang mga flight advisory, maglaan ng sapat na oras sa biyahe at dumating ng maaga sa paliparan. Napantan na ang Department of Transportation o DOTR kasama ang Philippine National Railways para sa inaasahang pagdami ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Ayon sa DOTR, tiniyak tuloy sa pagtatrin sa mga rutang Lucena hanggang Lusa, San Pablo hanggang Lusa, at Dagat, Lipiego at pabalik. Pagpapatuloy ang operasyon ng PNR mula Marso 22 hanggang Abril at Lusa 2026. Suspendido naman ang biyahe sa Abril at 3 at 4 para sa taunang maintenance ng mga tren at riles at muling babalik sa normal na operasyon sa Abril 5. Maglalagay din ng mga health sa operasyon upang agad na matulungan ang mga pasahero
turista at kung sakaling magkaroon ng pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan. Pag nagsabay-sabay sila sa mga oras na I mean, sa mga peak hours po natin, maaaring magtulong pa rin po ito ng pagbagal at pagwagi. So, kami naman po ay nakahanda na po para mag-implement ulit ng counter-flow. Ang tinig ni Assistant Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio ng NX Corporation. Nag-issue na ng special permit sa LTFRB para sa 1,297 na mga pampaserong bus sa bansa. Dahil po nito na matiyak na sapat ang mga bibiyahing bus sa pagsisimula ng Semana Santa bukas linggo ng palaspas. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza de Sequeda, inaasahan na nila ang mas maraming pasero ngayon dahil mas practical na mag-commute kaysa magmaneho ng sariling sasakyan dahil sa krisis sa langis. Tinipuro rin ni Mendoza na babantayan nila ang sitwasyon sa mga terminal upang agad na makapag-deploy ng bus sakaling kailanganin. Kasabay ng pagbibigay ng special permits, sinabi ng LTFRB na dapat iyakin na malabasan ng bali ang drivers na nasa maayos ng kanilang mga sasakyan. Pinakakasli ng mga regional directors ng EDSA na inspeksyonin ng mga coordinators ng mga bus habang nasa terminal pa lang. Pinatitiyak din na maayos ang pasilidad sa mga terminal ng bus at iba pang pampublikong sasakyan para sa kaligtasan at ginhawa ng mga pasahero. Hindi pa magpapawas ng biyahe ang ilang kumpanya ng bus sa kahabaan ng EDSA sa Cubao sa kabila ng tumitiliit na presyo ng langis. Ayon sa mga dispatcher, ilan sa mga pasahero na ipasakay nila ngayon ay nagbabakasyon na para sa Semana Santa. Meron ding mga regular lang na pasahero ngayong weekend. Ayon sa ilang bus driver na patungong Central Luzon, normal pa ang kanilang mga biyahe at wala pang ibinabaw ng mga bus. Wala rin silang pagtaas na tingin sa pamasahe. Samantala, nagsimula na maglagay ng malaking hit ang Quezon City TRRMO para mag-silbing komando. Malapit sa isang bus terminal sa EDSA Cubao. May nagsasabi ng outpost para sa mga operatiba ng Quezon City Police District o QCPD. Sa mga susunod na araw, mag-deploy na rin ng mga pulis mula sa QCPD para alalayan sa mga pasahero at magiging ang seguridad ngayong panahon ng Kwaresma. Umabot sa kabuwang 1,068,603 na pasahero dahil na sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX mula March 22 hanggang kahapon March 27. Ayon kay Clint Albasa, Senior Contract Affairs Officer ng PITX, pinakamataas ang pila ng mga biyahero March 24 na umabot sa 19,500. Samantala, umabot sa halos 180,000 ang naitala ng pasahero sa PITX noong March 26 habang mahigit 177,000 ang naitala noong 22 Huwebes at Biyernes. Ayon sa PITX, naasahan pang madaragdagan ang bilang ng mga biyahero sa mga susunod na araw habang papalapit ang pag-alis ng mga pasahero patungo sa mga probinsya para sa Semana Santa. Pinapayuhan naman ang mga pasahero na dumating ng maaga sa terminal, ihanda ang kanilang mga tiket at kagamitan at sundin ang mga paalaala ng mga otoridad upang maiwasan ang abala sa biyahe. Hinimok ng Philippine Port Authority o PPA ang mga pasahero na gumamit ng online reservation assistance system o ORA bilang inaasahan ng dagsa ng mga biyahero para sa Semana
Ito na po ba yung at SM? Romblon, Yes po. Sibuyan, Rojas City, Capiz. Kasama rin dito ang Calapan Port, patungo ng Batangas Layo rin Port, pala. Lucena Port, patungo ng Port of Caloocan, At least hindi at traffic kami. Masbate, Romblon. Medyo lang. Pinayuhan ng Philippine Ports Authority ang mga plantito at plantita o mga pasahero na may dalang halaman na tiyakin na mayroong kinakailangan na permita upang maipasok ang mga ito sa mga pantalan at maging sa barko. Sa gitna na rin ito na inaasahan na ang pagsisimula ng pagkansa ng mga pasahero sa mga pantalan patungo ng iba't ibang probinsya para sa Semana Santa. Ayon sa PPA, ilang inuha ang mga halaman ng shipping permit o clearance for domestic transport mula sa National Plant Quarantine Services Division ng Bureau of Plant Industry. Dahil may mga uri ng halaman na kailangang limitahan habang meron ding Hindi ko kailangan pa, dito umang ako sa tayo. ilalim sa pagsusuri bago bigyan ng permit at ibiyahe. Dito po, doon na lang po sir. Sa entrance na. Sige, dito na lang po Port sir. Authority sa mga fur parents o mga pasahero na may kasama o dala ng alagang hayop sa biyahe. Ngayong nagsimula na ang pagbiyahe ng ilang pasahero sa mga pantalan patungo ng iba't ibang probinsya Thank you po. para Sige, sa po. Semana Santa. Maganda na. Opo, At, opo. sa adisyon ng Ingat po. PPA, God bless po. Salamat din po. God bless po. ang kanilang mga alaga. Kaya naman ito ng impormasyon tungkol sa alagang hayop, tulad ng bakuna, kaysa kung kailan ito napakunahan, at mga hanggang kailan ang validity nito. Bukod dito, kailangan din na makapag-ugnayan ng pasahero sa Bureau of Animal Industry, National Veterinary Quarantine Services, para ikuha ang kanilang alagang hayop ng valid shipping permit na maaaring magamit sa loob ng 7 araw. Layo nito na matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at maayos na kondisyon ng mga alagang hayop. Namamanagdana ang latag ng seguridad para sa pagkulita ng monitoring sa mga lungsod ng Cagayan, Mindoro at General Santos. Sa Jensan, 400 na mga pulis ang ipapakalat sa mga lugar na inaasahan darang sa tulad ng mga terminal ng bus, pantalan, maniparan, mga simbahan at iba pang pampublikong lugar. Ayon sa Jensan Police, pagkanakaw ang pangunahing krimen sa lungsod tuwing Semana Santa, kaya pinapayuhan ng mga residente na huwag nang magdala ng mamahaling gamit. Iwasan din walang pagpupush sa social media ng mga plan bakasyon para hindi ma-target ng mga kriminal ang tirahan. Sa kabilang banda, sinabi ng Cagayan de Oro City Police, pinaglan 70% ng kanilang mga takbuhan ang itatalaga sa mga pilgrimage site at iba pang matataang lugar, kabilang ang Malatan Shrine at Guadalupe Shrine. Napakipag na yung Guadalupe na pamalaan, sinabi ng pulisya na ipagbabawal ang magdamag na pananatili sa mga pilgrimage site. Bawal din kanilang pagdadala ng matatalas na bagay at nakalalasing na ipunin. Dalawang magkasunod na araw na naitatala ang mataas na aktibidad sa Bulkang Mayon sa Albay. Sa nakalipas na 24 oras o hanggang alas 12 ng ating gabi kanina, na monitor ang pagdaloy ng lava sa bago na umabot ng mahigit 3 kilometro ang haba. Mahigit 100 ang mga volcanic earthquake scene ang naitala ng sibok, bukod pa sa 280 na mga rock fall events at 2 pyroclastic sensitive current signals o uson. Nakita rin ang panakanaka at panginang strombolian activity at saglit na lava fountaining sa Bulkang Mayon. Kagabi, tumagal ng halos 20 minuto ang naobserbahan na lava fountaining sa bulkan na naitala pasado alas 8. Ay, ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Patuloy rin ang pamamagka